Sa pool sa CCTV, ang pang-hold up ng mga armadong lalaking ito sa isang kainan sa Imus, Cavite. Makikitang may hawak na mga baril ang mga suspect. Nilimas nila ang gamit ng mga kumakain at maririnig pang may pinagbantaan. Ang buong detalye sa tensyonadong tagpo. Abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, tagumpay sa kabila ng pangaharas ng China. Migrant Workers Secretary Toots Ople pumanaw na. Kasunod lang yan ng pagkamatay ng dalawa niyang kapatid dahil sa lung cancer. Petisyon para sa 5 pisong taas pasay sa jeep, inihain na sa LTFRB. Sa gitna yan ang patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo na baka magtuloy-tuloy daw hanggang Disyembre ayon sa DOE. National Food Authority ipinanawagang buwagin na lang dahil sa umano'y kapabayaan nito sa napakamahal na bigas. Sa Zamboanga City, higit 200 pamilya nawala ng tirahan sa sunog. 7 taong gulang na babae sa Talisay, Cebu, kinagat sa mukha ng aso ng kapitbahay. Away ng mag-live-in partner sa Taal, Batangas na uwi sa trahedya. Babae patay matapos bugbugin at ihampas ang ulo sa sementong sahig. PBA player na sinita dahil hindi naka-seatbelt. Nakuhanan ng shabu sa Davao City. At Team USA at FIBA executives nasa Pilipinas na para sa inaabangang pag-arangkada ng 2023 FIBA World Cup. Pumanaw na si Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople sa edad na 61. Bumuhos naman ang pakikiramay ng mga katrabaho at kaibigan ng kalihim. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Kilalang takbuhan at sandalan ng overseas Filipino workers. Yan ang tatak at imahe ni Migrant Workers Secretary Toots Ople. Kanina, inanunsyo ng DMW ang kanyang pagpanaw pero hindi pa tinutukoy ang dahilan. Nauna nang nakipaglaban sa breast cancer si Ople. Ang kanyang pagpanaw ay ilang buwan lang makalipas ang pagkamatay ng dalawa niyang kapatid na sina Blas Ople Jr. at Felix Toti Ople dahil sa lung cancer. Humingi siya noon ng 2 linggong wellness break sa Pangulo. Sa pagpanaw ni Ople, nag-abot agad ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Tinuturing niyang malaking kawalan ng bansa ang pagkamatay ni Ople. It's a very, very sad news. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Toots is a special person, and with a deep compassion, really, for the people that she had to care for, namely the migrant workers. Dagdag pa ng Pangulo, talagang sinundan ni Ople ang yapak ng kanyang amang si Blas F. Ople na naupuring Labor Minister at Foreign Affairs Secretary ng 2 dating presidente. She very much followed in the tradition of Blas Ople, of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines. Pinanganak noong February 9, 1962 sa inang si Susana Vasquez, sa paglaki nga ni Ople sa tahanan ng public servants gaya ng kanyang tatay, humubog din siya ng sarili niyang marka sa kasaysayan. Ilang dekada niyang itinaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga OFW. Siya rin ang nanguna sa Blas F. Ople Policy Center and Training Institute o mas kilala bilang Ople Center. Isa itong non-profit organization na tumutulong sa mga OFW. Naging Labor Undersecretary rin siya noong panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Siya rin ang kauna-unahang Pilipinong naupo sa Board of Trustees ng United Nations Trust Fund for Victims of Human Trafficking. Tumakbo siya bilang senador noong 2016 elections pero bigong makakuha ng pwesto. Ilang oras pagpanaw ni Ople, bumuhos din ng iba pang pakikiramay. Si Senate President
Mig Zubiri, inalala si Ople sa kanyang mabuti at mapagkawang-gawang pamumuno. Malaking puwang din anya ang iniwan niya sa larangan ng public service. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez na wala ng great at tireless champion hindi lang ang mga OFW kundi lahat ng manggagawa sa pagpanaw ni Secretary Ople. Inaabangan ngayon ang detalye kung kailan at saan ibuburol si Ople. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Higit na 200 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Zamboanga City. Posible raw nagsimula ang apoy sa napabayaang kandila sa isang bahay. Nasa Frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City nitong linggo ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Makikita pang unti-unting gumuguho ang ilan sa mga bahay dahil sa tindi ng pinsalang inabot mula sa sunog. Nabalot din na makapalat maitim na usok ang lugar. Kita yan kahit sa mga kuha mula sa malayo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 8 ng gabi nang sumiklab ang sunog. Nahirapan daw ang mga bombero sa pag-apula sa sunog dahil masikip ang lugar. Kasi sir, yung area kasi sir, interior kasi ito sir, may pagitan siya na creek sir. So, yung mga fire trucks natin sir, hindi po makapasok sa loob. Meron lang ilang mga makeshift na daanan sa tao. And the rest po, kailangan po natin na tumawid sa yung creek. Nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang bahay. Prior to the fire incident, nag-brown out po doon sa area. So yung mga tao nagtindi ng kandila. Isa yan sir sa mga tinitingnan po natin. Inabot ng 7 oras bago nagdeklara ng fire out. Wala namang naitalang patay o sugatan. Sa mga kuha mula sa himpapawid, kita pa ang lawak ng lugar na naabot dahil sa sunog. Wala na halos naisalbang gamit ang nasa 240 pamilyang naapektuhan. Higit 1 milyong piso naman ang tinatayang halaga ng pinsala. Pansamantalang inilika sa barangay hall ang mga apektadong residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Sa pulsa video, ang pagsalakay ng grupo ng mga hold-upper sa isang kainan sa Imus, Cavite. Natuntun naman ang ilang persons of interest sa tulong ng GPS tracker ng isa sa mga ninakaw na phone. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa pulsa CCTV ang pagdating ng grupo ng rider na yan sa isang kainan sa gilid ng Aguinaldo Highway sa Imus, Cavite kagabi. Ang grupong nakasuot ng helmet, mabilis na bumunot ng baril at nagdeklara ng hold-up. Agad nilang nilima sa mga gamit ng mga customer na abala noon sa pagkain. Ang isa sa mga lalaki nagpunta pa sa kusina para tangayin pati ang gamit ng waiter. Pagpasok sir, bigla pong bunot po ng baril. Biglang kasa po. Tinutukan na po lahat ng mga customer. Pati po kami po yung crew, kami yung tinutukan sir. Wala na po kami laban kasi gawa ng baril na po yung tinutok sa amin. Wala na po kami nagawa. Ang babaeng customer na yan, pinagbumura pa at pinagbantang babarilin kung hindi ibibigay ang kanyang hikaw. Agad ding umalis ang grupo matapos ang pang-hold up. Bukod sa mga cellphone at gadgets, natangay rin ang mga hold-upper ang aabot sa 20,000 pesos na cash. Nasyak po sila lahat Nakakabigla po gawa ng first time pong mangyari sa buong buhay mo yung ganun sir Masasyak ka na lang sir hindi mo rin po inaasahan. Akala ng grupo naka-jackpot sila. Pero ang di nila alam, nakabukas ang GPS ng isa sa mga cellphone na tinangay nila. Napag-alaman tuloy na matapos mambiktima, sa Pasay City tumigil ang grupo. Dahil dito, nahabol at nahuli ng mga pulis ang 2 persons of interest. Patuloy naman ang manhunt operation para maaresto ang grupo ng mga hold-upper. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Dead on arrival sa ospital ang isang babae matapos ang pananakit ng kanyang live-in partner sa Taal, Batangas. Ang biktima sinakal, sinuntok at inihampas pa ang ulo sa semento. Nasa Frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Halika na, magkuha mo, Aling. Huwag ka naman ganito dito. Mahiya ka naman. Marunong ako mahiya. Kuha ang video na yan sa harap ng isang bahay sa Taal, Batangas nitong 17 ng Agosto. Pilit pinipigilan ng lalaking kinilalang si Jason Vergara ang kinakasama niyang si Maria Teresa Melgar na umalis ng kanilang bahay. Rinig pang umiiyak si Teresa habang patuloy na hinihila ni Jason. Papahama ko sa iyo eh! Di ba
nakulong na ako dahil sa'yo. Mahiya ka naman sa akin, maawa ka naman sa akin, ang hirap ng buhay ko sa kulungan. Kwento ng anak nilang si Joanna na siyang may kuha sa video. Gusto raw umalis ng kanyang ina noon dahil lasing ang kanilang ama. Madalas umanong sakta ni Jason sa Teresa tuwing nalalasing at pinagbabantaan pang papatayin. Maririnig ding sinusubukan ni Joanna na pigilan ang kanyang ama pero patuloy niyang hinila si Teresa. Hindi nakita ang mga sumunod na eksena sa video pero maririnig na nagkakagulo na sina Joanna at kanyang mga kapatid. Ayon kay Joanna, sa puntong yun, sinasaktan na ng kanilang ama ang kanilang ina. Pilit po niyang sinasakal, sinusuntok at inuuntog pa po yung ulo ng mama ko sa sahig. Kasi po may sahig po doon na sementado. Sabi niya pa sa mama ko, lumaban ka, lumaban ka. Sa isa pang kuha ni Joanna, kitang wala ng malay si Teresa mula sa pananakit ng kanyang ka-live-in partner. Isinugod pa sa ospital si Teresa pero idineklarang dead on arrival dahil sa severe brain injury. Agad namang tumawag ng mga pulis ang mga anak ng biktima kaya agad na inaresto si Jason. Ayon kay Joanna, dati na nakulong ang kanilang ama dahil sa mga kasong pagpatay at iligal na droga. Ilang beses na rin pong nakapatay yun, ma'am. Mahilig po siyang manakit talaga. Hindi po siya nakakakilala kapag po nakakagamit siya ng droga. Ultimo po kami, hindi niya kilala kapag nakakagamit siya ng droga. Kinumpirma naman ng mga pulis na may mga record na sa kanila ang suspect. Na-verify nga po namin na meron po siyang kaso sa Cainta Rizal na slight physical injury. Meron po siyang murder case na hinarap sa Antipolo. Pag po tatanungin, talaga pong meron siyang parang tendency talaga na manakit kasi more on talagang physical yung kanyang mga pinasangkutan. Nasa kustodiya na ng Taal Municipal Police ang suspect na maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Baha ang sasalubong sa mga mag-aaral sa San Gabriel Elementary School sa Macabebe, Pampanga. Kaunti tuloy ang mga nag-enroll sa nasabing eskwelahan ngayong taon. Nasa Frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa unang tingin, hindi mo akalaing sa eskwela ang punta ng mga gurong yan ng San Gabriel Elementary School sa Macabebe, Pampanga. Paano ba naman? Lubog pa rin sa 5 hanggang 6 na talampakan na baha ang paaralan dahil sa mga ulan na dala ng habagat at bagyong Falcon. Kaya para makapasok, kinailangan pa nilang magbangka. Ang masaklap pa, pasukan na sa susunod na linggo kaya't baka heto rin ang datna ng mga estudyante. Uho pa po, siguro mga 8 months po, sir, ang paghupa po ng tubig. Darating naman po yung bagong pasukan ng klase. Kaya the whole year po nakababad po sa tubig ang school ground. May espasyo pa sila sa loob ng paaralan para magamit sa pag-aaral ng mga estudyante. Pero paano aabot dito ang mga bata kung papasok pa lamang, pahirapan na? Meron po kaming alternative, sir, yung nga pong stage namin. Pwede pong gamitin yun as lugar po ng pagkaklase. Kaya lang po, paano po makakarating doon yung mga bata kung malaki po yung tubig na ganito. Time consuming po tayo, sir. Pag po yung mga bata, ilipat mo doon sa kabilang building, magbabangka. Dahil balot pa rin ng tubig yung buong school grounds, dito muna sa mga pinagtagpi-tagpi at pinagdikit-dikit na mga tabla, magtsatsaga at mag-iingat na tumawid ang mga estudyante at mga guro para makapunta mula sa isang building papunta doon sa kabilang gusali. Dahil sa sitwasyon, pababa na ng pababa ang mga nag-e-enroll sa paaralan. Sa kanilang tala, 90 pa lamang ang nag-e-enroll ngayong taon mula sa 147 nung nakarang taon at 250 students nung 2021. Sa kabila niyan, tuloy-tuloy pa rin ang brigada eskwela rito. Isa-isa na rin inalis lahat ng mga learning materials na nakapaskil. Pati nga mga larawan ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Hindi rin nakaligtas sa mga religious images na may kaugnayan sa kanilang edukasyon sa pagpapakatao o ESP. Medyo malungkot po, lang sa part po ng mga teacher dito. At tanggalin yung mga meron po kasi kaming ESP na magano po sila, may prayer po sila. Minsan may rosary month po, kailangan po yun. Kaso wala ka pong magagawa kasi kailangan mong sumunod. Sinabi kasi ni DepEd spokesperson Michael Powa sa isang panayam na gusto sana na ahensyang ang dasal sa mga paaralan ay para sa lahat ng relihiyon at hindi lang para sa Katoliko. Paglilinaw ng ahensya, dati pa namang non-sectoral o walang kinikilingang relihiyon ang mga public school sa bansa. Para naman masolusyonan ng baha sa Pampanga, tinataasan pa rin ng lokal na pamahalaan ng mga kalsada kahit limitado na lamang ang pondo.
Umaasa ang Makabebe LGU na matuloy ang nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na water impounding project pati ang matagal na nilang sinusulong na ring dike para sa flood-prone areas ng Pampanga at Bulacan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nagbabala laban sa dengue ang DOH ngayong magpapasukan. Dapat daw siguraduhing ligtas sa mga bata sa eskwelahan dahil umaatake ang mga lamok na may dengue sa mga oras na nasa klase ang mga bata. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Pasukan na sa mga public schools sa isang linggo, kaya abala na sa paglilinis at pagpipinta ng mga classroom ang mga guro sa Toro Hills Elementary School sa Quezon City. Di lang mga silid ang kanilang nilinis, pinagbabaklas din ang mga lugar na pwedeng pamugaran ng lamok. Itinaob ang mga gulong at mga paso. Para naman yung mga bata nga, safe sila dito sa loob ng school. Then makapag-concentrate pa sila sa kanilang pag-aaral. Pag may mga sakit kasi yung mga batang yan, laging absent. So ang epekto nun is yung academic achievement naman nila. Nasa 5,000 kinder hanggang grade 6 students ang inaasahang magbabalik eskwela dito. Kabilang ang grade 6 student na anak ni Catherine. Na ngayon pa lang, ready na ang mga damit pamasok na pangontra rin sa dengue. Medyas na mahaba kasi uso po ngayon yung dengue. Tsaka yung jogging pants, yung long sleeve po niya. Mahirap po talaga magkasakit. Lalo po yung dengue ngayon, hindi po biro yung gastos pag nagkaroon ng dengue. Sa datos ng Department of Health, umabot na sa higit 90,000 ang mga kaso ng dengue sa buong bansa mula Enero hanggang nitong July 29. Higit 300 naman ang namatay. Sa pagtataya ng DOH, dadami pa ang mga kaso pagpasok ng Burr months kung kailan maulan din. Nasa panganib daw ang mga estudyante kapag di natutukan ang paglinis sa mga pwedeng pamugaran ng mga lamok. Nangangagat yan during day biter siya. So it's during the time nandoon sa eskwelahan yung ating mga bata kaya sila na nakakagat ng lamok na may dengue. Kabilang sa mga karaniwang sintomas nito ang pagkakaroon ng lagnat na may kasamang pananakit ng ulo, pagsuka, rashes at pananakit ng katawan. Oras na makaramdam ng sintomas, agad daw na magpatingin sa doktor. Ang problema, pumupunta sila sa ER late na, nagkakaroon na ng bleeding or mababa na platelet. Pwede mag-bleeding in sa loob ng lungs, ng brain. So yun ang naka-ICU na bata. Yun ang medyo mataas ang mortality. Pero overall, mababa, less than 1%, less than 0.1% ang namamatay sa dengue. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sinimulan ng baklasin ng ilang eskwelahan ang mga dekorasyon sa mga classroom para sa nalalapit na balik-eskwela. Alinsunod dito sa utos ng DepEd. Paglilinaw naman ng ahensya, hindi nila ipinagbabawal ang mga learning visual aid pero may kondisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Isang linggo na lang pasukan na ulit sa public schools, kaya naman ang batas sa National High School sa Quezon City sinimulan ng pagbabaklas ng mga dekorasyong nakapaskil sa mga classroom. Alinsunod yan sa inilabas na utos ng Department of Education. Dito ay ipinagbabawal ng ahensya ang pagpaskil ng mga hindi kailangang wall decoration sa school grounds hanggang sa mga silid-aralan. Kabilang dyan ang mga poster o tarpaulin na naglalaman ng commercial advertisements o sponsorships. Kaya dapat daw na manatiling malinis ang mga classroom mula sa anumang dekorasyon. Pero ang grupong Teachers Dignity Coalition naguguluhan sa bagong utos na ito ng DepEd. Hindi rin daw malinaw kung sakop ba nito ang lahat ng antas mula sa kinder hanggang high school. Lalo't iba-iba naman daw ang paraan ng pagkatuto ng mga bata sa bawat edad. Sa tingin namin, hindi na pwede na yung one-size-fits-all policy na kagaya nito. Kasi, even researchers say that itong mga posters and educational materials po ay nakakatulong sa pag-develop ng learning ng ating mga bata. Paglilinaw naman ng DepEd, hindi naman nila pinagbabawalan ng mga guro na magpaskil ng mga learning visual aids sa oras ng lecture. Basta tatanggalin din agad ang mga ito pagkatapos ng klase. We do not disagree na importante rin naman ang visual aids. Pero yan naman po ay pwedeng dalhin ng teacher, pwede nilang ipa-skill while class is ongoing. So it's not completely banned? No, it's not banned, but we just don't want it there the entire time because it distracts them naman from other classes. Para naman sa isang child development expert, mahalaga ang mga learning visual aids sa pagkatuto lalo sa mga bata. Kaya naman mainam daw na may matira pa ring learning materials sa mga classroom.
Kasi yan talaga yung stage na nag-uumpisa sila maging curious sa mga nakikita nila in their surroundings, and even learning in general. Like general rule of thumb in education is keep 20 to 50% of the wall space clear, especially in the beginning of the year. So we should have at least some decoration. I don't even want to call it decoration, some learning material in the classroom when the students come in. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, 6 na taong gulang na batang babae sa Cebu nilapa sa mukha ng aso ng kapitbahay. Resupply mission sa BRP Sierra Madre tagumpay sa kabila ng panghaharas ng China. At player ng San Miguel Beermen arestado matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa Davao City. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nagkalituhan sa mas maigpit na pagpapatupad sa paggamit ng bike lane sa EDSA. Maraming motorista ang na-bad trip matapos matikitan. Live mula sa EDSA Show, nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Gio, ano nangyari at hindi nasunod yung 1 week na palugit? Julius, kung matatandaan mo, unang ang sinabi ng MMDA, warning lang at walang multa ngayong linggo. Pero yun nga lang, yung ibang ahensya nanikit sa mga nahuling motorista. Halos walang galawan ang rush hour traffic sa EDSA pagkatapos ng long weekend. Kaya kahit bawal, halos sakupin na ng mga motorsiklo ang bike lane sa may EDSA Relayan sa Mandaluyong. Ganito rin ang eksena sa EDSA North Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Kaya nasampulan ang higit 30 motorista na gumagamit ng bike lane doon. Karamihan sa kanila mga rider. Huli rin ang taxi na ito na nakahambalang sa bike lane. 1,000 multa ang parusa sa mga nahuli. Ikinadismaya ng ilang rider ang paninikit ng I-Act. Iba raw kasi ito sa sinabi ng MMDA na may 1 linggong information drive at verbal warning lang muna ang gagawin sa mga mahuhuli. Dapat iisa lang sila ng pinapatupad. Hindi pwede yung isa ganito, yung isa ganyan. Hindi mo alam kung anong susundin. Parang hindi sila organized eh. Parang dapat pag-usapan nila yung para isa lang yung susundin ng mga motorista eh. Nanindigan ng I-Act na lehitimo ang paninikit nila sa mga lumalabag sa bike lane policy. Hindi naman daw kasi ito bago at matagal nang ipinapatupad. Ang gamit nating panikit ay ticket po ng Land Transportation Office na kung saan ang I-Act po ay deputized. Ang MMDA inulit na hindi naman sila nanguhuli ngayong linggo. Nag-common ground po tayo na 1 week. Tatauhan lang namin, babantayan para ma-warn at ma-inform po yung mga tao kasi nga po medyo nakasanayan na. Aminado ang MMDA na underutilized o hindi na gaanong nagagamit ang bike lane sa EDSA kumpara noong pandemya. Higit 1,000 nagbibisikleta ang dumadaan sa EDSA araw-araw kumpara sa 165,000 na mga rider. Kaya pinag-aaralan na rin ng MMDA ang panukalang shared lane para sa mga nakamotor at nagbabike. Marami pong challenges bago pa maipatupad yan na kailangan naming aralin at ipresenta sa DOTR. Bahagi ng pag-aaralan ng MMDA ang pagpapalapad sa shared lane kung saan bibigyang prioridad pa rin naman daw ang mga bisikleta. May agam-agam naman dyan ang mga bike advocate. Kapag nagdo-dominate yung cars sa road, na-e-echapwera yung motor, which in turn, ini-echapwera ng motor yung bike. What if shared pa yan? Mag-aagawan lang din sila sa lanes. Para naman sa Motorcycle Rights Organization, malaking issue rin talaga ang disiplina ng mga motorista. The root cause of the problem natin sa kalsada is the lack of discipline. You cannot fix a problem with a band-aid solution. Kasi pag tinanggal mo yung band-aid, nandiyan pa rin yung sugat.
Julius, sa August 29, magkakaroon ng stakeholders meeting ang MMDA sa mga transport group kaugnay nga sa shared lane na ito sa EDSA. Samantala, halos 200 motorista ang nabigyan ng warning ng MMDA matapos mahuling gumagamit ng bike lane, habang nasa 40 naman ang mga natiketan at pinagmulta ng IAC. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Naghain na ng fare hike petition ang ilang transport group para gawing 17 pesos ang minimum fare sa jeep. Sabay yan sa ikapitong sunod na linggo na tumaas ang presyo ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Dumulog na rin sa tanggapan ng LTFRB ang Pasang Mazda at Altodap para maghain ng sarili nilang fare hike petition. 5 pesos sa unang 4 na kilometro ang hinihinging dagdag ng dalawang grupo. Kung papayagan ng hiling ng mga operator at tsuper, ang dating 12 pesos na minimum fare sa jeepney, magiging 17 pesos na. Pero habang tinatalakay pa ito ng LTFRB, humihirit din ang mga grupo na payagan muna silang magdagdag ng piso sa pasahe. May pag-aaral dito ang board na hindi naman automatic ibibigay yung 5 pesos. Pag-aaralan yan kung ano ba yung karapat-dapat. Pero ang aming hinihiling po dito with prayers, yung provisional increase na 1 peso, immediate yan na ilabas kagad. Bukod sa petisyon ng Pasang Mazda at Altodap, ngayong araw din dininig ng LTFRB ang petisyon ng iba pang grupo para sa 2 pisong fare hike. Ngayong araw nga, nadagdagan ng piso at 10 sentimo ang kada litro ng gasolina, habang ang diesel may 20 centavos na dagdag per liter, 70 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Para sa mga commuter group, sakto lang ang pisong dagdag singil sa pasahe. Pero kung maaari sana, humanap ng ibang paraan ng pamahalaan nang di madagdagan ang pasanin ng publiko. Kung ano man ang nararamdaman nila, nararamdaman po namin na commuters. Kaya po kami naman ay nakikisama din. Sapagkat kung sila po ay hindi na talagang makalabas, mas higit kaming mahihirapan. Hindi naman pasahero may kasalanan kung bakit tumaas ang presyo ng krudo. Pero ang unang option lagi ay taas pasahe. Ang nangyayari kasi, ang first option kapag mayroong dagdag ng presyo sa krudo ay ipasa natin sa mga pasahero. No? Wala na bang ibang alternatibo dito? Ang mga ordinaryong pasahero, pabor din niya ba sa isinusulong na fare hike? Wala tayong magagawa sa atin, sir. Bawas talaga sa konsumo natin sa araw-araw yan. Medyo mabigat, sir. Sa araw-araw, 5 pesos, di ba? Bawas din. Sa minimum lang natin, 6.10 lang. Wala mo tayong magagawa dyan, sir. Magtitipid na lang din po siguro sa sa kakainin, ganun. Binigyan ng LTFRB ang mga grupong naghain ng 2 pesos na fare hike para magsumite ng formal petition sa loob ng 5 araw. Pero kung ngayon, malaking problema na para sa mga tsuper at commuter ang taas presyo sa petrolyo, posibleng umabot hanggang Disyembre ang sakit sa ulo at bulsa ng publiko. Tataas pa kasi ang demand sa petrolyo, lalo pagsapit ng Burr months. Ang projection po ng SP Global Platts, dire-diretso po yan July hanggang December. Unfortunately, itong Burr months, ito po yung mga months kung saan tumataas naman po ang demand. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Bukod naman sa presyo ng petrolyo, problema pa rin ang mahal na presyo ng bigas. Kaya ang ilang grupo nananawagang buwagin na ang National Food Authority o NFA. Siguro kasi itong pababain ang presyo ng bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Halos araw-araw ang pila sa Kadiwa store na ito sa Cagayan de Oro para bumili ng bigas na 38 pesos kada kilo. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang pamilihan sa Bulacan at Dumaguete na nagbebenta ng parehong bigas. Meron din yan dito sa Commonwealth Market sa Quezon City. Tulong ito ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, ngayong mas nagmahal pa sa 50 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa ilang pamilihan sa bansa. Kaya si Criselda, pinakyaw na ang pamimili ng 5 kilong bigas. Baka pagbalik ko bukas, hindi na ako makaabot katulad yan, saig na. Napakagaang sa bulsa, talagang yung budget talaga. Pero wala pang 2 oras. Wala na po ate, ubos na. Simot na agad ang murang bigas. Kaya ang ibang mamimili, no choice kundi bumili ng mas mahal. Sayang, hindi ka naabutan. Hirap. Tagal ko naghahanap, ngayon lang nakakita. Ayon sa mga tindera, 2 hanggang 5 kilo lang ng bigas na ito ang pwedeng bilhin ng mga mamimili depende sa tindahan.
Itong 38 pesos kada kilo na bigas ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, halos pareho din naman yung kalidad sa iba pang bigas na ibinebenta sa merkado. Mga local at imported well-milled rice din kasi ito. Kung tutusin, ito nga din daw yung binebenta ng 50 pesos pataas sa ilang mga palengke. Ang kaibahan lang, subsidized ang murang bigas na ito. Sabi ng Samahang Industriya na Agrikultura o SINA, maiiwasan sana ang pagsasakripisyong ito ng pribadong sektor at pagtitiis ng maraming consumer sa mahal na bigas kung umaksyon lang agad ang National Food Authority. Hindi raw kasi bumili ang NFA ng bigas sa mga lokal na magsasaka na pwede sanang panabla sa mas mahal na bigas. Kaya panawagan ng SINAG, buwagin na ang NFA. Hindi nila ginawa yung mandate nila na bumili ng palay. So yun ang bottom line dyan. Hindi pala sila bumili ng palay sa atin magsasaka, no? And nalaman din natin na sa India sila nagni-negotiate ng bigas. Si Senator Cheese Escudero, sinabing dapat palakasin na lang ang NFA. Maliit daw kasi ang budget nito kaya imposible raw na makabili ito ng palay sa local farmers sa mas mataas na presyo. Bukas naman si Senator Coco Pimentel sa ideyang buwagin ng NFA, lalo't kung di naman nila nagagawa ang kanilang mandato. Dapat din daw tiyakin ng ahensya na ligtas pang kainin ang natitira nilang stock ng bigas. Pero tinabla naman ni Senator Cynthia Villar ang isinusulong na pagbuwag sa NFA. Alam mo, minsan mahirap ding mag-abolish kasi maraming empleyado, kawawa rin sila. Kaya nung ako hindi ko sila inabolish, mabigat sa amin yun, di ba? Sinisika pa ng News 5 na kunin ng panig ng NFA sa rekomendang abolisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga pasabog na showbiz updates ngayong Martes. Kaabang-abang ang iba pang cast members ng much-awaited kapatid mega serye na Senior High. Kabilang dyan si Dirty Linen star Cyril Manabat na muling magpapasiklab sa aktingan. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marford. Bakit may hinayaan na ginaganon lang siya nila si? O basta Luna, get that done na ha. Thank you! Bigatin at talaga namang may ibubugari ang ensemble cast ng much-awaited TV5 Dreamscape series na Senior High. From her mata-mata School of Acting sa Dirty Linen, makakasama rin sa proyekto ang child wonder turned promising young actress na si Cyril Manabat. Sana wag nilang ma-compare. Si Roxy kasi, may character po dito sa Senior High. Hindi siya alta. Kailangan ko lang pong gampanan yung role as natural as it have to be. Kasama rin ni Cyril, si Zaijan Haranilla, Miggy Jimenez, Daniela Straner, Cinemalaya 2022 Best Actor Tommy Alejandrino, at si Jella Atayde na nakababatang kapatid ni na Arjo at Ria. Cyril na, they were my childhood. Like, watching them. I grew up with them. There's that pressure in me na, oh my gosh, I have to live up to what like the expectations of people with this area and also live up to the talent of these people I'm working with. And also aside from that, my mom pa. After the lockdowns, nagbalik serye na rin si Desiree Del Valle kasama sina Ana Abad Santos at Gerald Madrid. Si Kian Cipriano first time din magserye after 4 years. Ang tunay na rason daw, bakit siya napapayag? Ito yung first na project ko ulit. Alok sa akin yung project. Tapos parang Dreamscape. Tapos boyfriend daw ako ni Angel Aquino. O sige na. Tanggi pa ba ako dun? Ang Senior High din ang magsisilbing reunion project ng mga bida na sina Kyle Echari at Andrea Brillantes matapos ang 3 taon. Kaya excited daw sila i-represent ang Gen Z, lalo na ito ang tinaguriang most misunderstood generation. We are the generation that has so much knowledge in terms of like internet, accessibility compared to everyone. Everything's just in your hand now, whatever you want to know. People look at us in that way, but there's a beauty behind everything in a way that with the information that we have, like what we're doing with this, we want to make everyone be more aware of the situations that are happening in our generation and why we are like this.
makikita niyo po sa project na to na lahat ng mga character, there's a reason why we're bad. There's a reason why we're good. Everyone has a good side, everyone has a bad side. Mapapanood ng Senior High simula sa Lunes, 9:30 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, nanganak na sa kanyang second baby ang billionaire singer na si Rihanna. Ayon sa ilang local reports sa Hollywood, nitong August 3 pa nanganak si Riri sa isang bouncing baby boy. Wala pa namang detalye sa pangalan ng bata. Wala pa ring opisyal na larawan na inilalabas ang pamilya ni Rihanna. Sa kanyang Super Bowl halftime show last February, nireveal ng singer ang kanyang pagbubuntis. Sinundan ng baby ang panganay nila ng rapper na si A$AP Rocky na si Riza Athelson Mayers noong May 13, 2022. Susunod, panibagong resupply mission sa PRP Sierra Madre tagumpay pero bantay sarado pa rin ng mga barko ng China. Mga developer nagmamakaawa umano kay Pangulong Bongbong Marcos na bawiin ang suspensyon sa reclamation sa Manila Bay ayon kay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. At World Powerhouse Team USA kasama si Philam coach Eric Spoelstra nasa Pilipinas na para sa FIBA World Cup. Coach Spo, plano raw pakainin ng mga pagkaing Pinoy ang team. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Matagumpay ang ginawang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa kabila yan ng pagtatangka umano ng China na harangin at pigilan ulit ito. Nasa frontline ng balitang niya, si Brian Castillo. Ito ang barkong Unaiza May 1 at Unaiza May 2 ng Pilipinas na nakapasok sa Ayungin Shoal bandang alas 9 ng umaga kanina. Layo nitong makapagpadala muli ng mga pagkain at gamot sa mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre. Pero makikita rin sa videong ito na di kalayuan sa kanila ang isang Chinese Coast Guard vessel. Bumabiyahe sa parehong direksyon ang supply ships ng Pilipinas at ang sea vessel ng China. Sa kabila niya, naging matagumpay ang resupply mission na yan, ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Ayon sa AFP Western Command o Westcom, tatagal ng isang buwan ng supply para sa BRP Sierra Madre. Matatandaang noong August 5, binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Pilipinas na magdadala sana noon ng supply sa BRP Sierra Madre. Sa post online naman ni former US Air Force official Ray Powell, namataan sa isang satellite image ang nasa 11 maritime militia vessels ng China na tinangka umanong harangin ang resupply mission ng Pilipinas. Bukod pa yan sa 3 Chinese Coast Guard ships na nakita rin sa satellite image. 4 naman sa maritime militia vessels ng China ang nakaposisyon sa Ayungin Shoal, kung saan naroroon ang BRP Sierra Madre. Wala pang pahayag ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay dito. Ang China Coast Guard naman, humirit na wala raw abiso sa gobyerno ng China ang isinagawang resupply mission ng Pilipinas sa nakasadsad na barko. Nagbabala raw ang China Coast Guard at sinundan ng barko ng Pilipinas habang ginagawa ang resupply mission. Sabi naman ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian, wala naman daw problema sa paghatid ng humanitarian supplies sa BRP Sierra Madre, pero hindi raw kasama ang construction materials. What I want to emphasize is that there has never been problem with the delivery of humanitarian supplies. There is a special arrangement for such. The problem was with the transportation of large scale of building materials. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na wala dapat pakialam ang China kung ano man ang ihatid ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre, kahit pa ito ay construction materials. Hindi rin daw yuyuko ang Pilipinas sa mga gusto ng China. 1999, nang kusang isadsad sa Ayungin Shoal ang barko para magsilbing outpost o garrison ng Pilipinas sa rehiyon. Dito na naluma, kinalawang at unti-unting nasira ang barko. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. 2 Pinoy ang namatay sa wildfire sa Maui, Hawaii.
Kilala ang mga ikalawang biktimang si Rodolfo Rocutan, 76 anyos at residente ng Lahaina. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kumpirmadong Pinoy si Rocutan dahil nag-renew pa nga siya ng kanyang Philippine passport sa konsulado nung nakarang taon. Naipaalam na ito sa kanyang pamilya. Nangako naman ang pamahalaan na tutulong sa pag-repatriate at pagpapalibing. Biyernes nang ianunsyo ng DFA na unang nasawi sa wildfire ang isang 79 na taong gulang na tubong Ilocos at naturalized US citizen. Umakyat na sa 114 ang bilang ng mga namatay doon. Bumisita naman nitong Lunes si US President Joe Biden sa Maui kung saan nangako siyang tutulungan ang isla na muling makabangon. What's up mga kapatid? Nandito na sa bansa ang Team USA. Dumating kaninang umaga ang mga NBA players na sa 2K lang natin nalalaro. Naging homecoming din to para kay Philam coach Eric Spoelstra. Sabi nga ni Coach Po, yayayain niya ang mga players nila makatikim ng Filipino food, lalo na daw ang lumpia. At aside naman sa food trip, excited na makipagbakbakan ng Team USA para ma-reclaim ang World Cup glory pagkatapos ng 7th place finish noong 2019. At habang palapit na rin ang World Cup, ayon sa Interagency Council for Traffic or IACT, mag-i-implement daw ng no decals, no entry policy sa EDSA bus carousel. Mabibigyan ng exclusive lane ang FIBA delegates kung may official decals ang kanilang bus. Maglalaro ang mga koponan sa Philippine Arena sa Bulacan, Smart Araneta Coliseum sa Cubao at SM MOA Arena sa Pasay. Asahan na natin mga kapatid, magiging matindi ang traffic sa mga areas na to at mga routes papunta dito. Sanay naman na tayo dyan, diskarte na lang muna. Huwag kayong aalis, sports pa tayo mamaya. Mga kapatid, dito nga sa Pilipinas, kapag sports na ang usapan, tiyak yan, basketball ang number 1. Kahit saan ka nga makarating, subdivisions man, probinsya o kahit sa maliliit na eskinita, meron kang makikitang basketball ring. Ang basketball parte na ng buhay at kultura natin kung maituturi. Kaya naman, kahit sa basketball, alam niyo po bang meron po tayong sariling lengguwahe? Heto ang ilang basketball terms na unique na ginagamit dito sa atin. I'm sure alam na alam to ni Sports Tito Mikey Reyes. Una na riyan, ang pagkakataon para makabawi. Kapag natalo, galingan next time, bounce back at mag-rebanse. Sa street basketball, para madesisyonan kung kanino ang bola, dyan napapasok ang miss. Ang bola mapupunta sa kalaban kung hindi ito nag-shoot o hindi na-shoot kapag nag-free throw. O speaking of street basketball, ang pinakamasayang version siguro niyan dito ang tinagurian nilang interchinelas. Yun bang laro-laro lang? Kahit nakachinelas o kaya'y nakapaalam. Ito ang matindi. Sa basketball, may patay ang butiki. Ang ibig sabihin naman po niyan, brick shot o sa gilid lang ng board, tumama ang bola. Ang isa pang sablay na tira, yun bang tumama naman sa board ang bola pero hindi dumikit sa ring. Ayun, baldog yun. Yung pang volleyball na hampas kapag nakablock ang tawag doon, butata. 1910 pa po nang sinimulan ang basketball dito sa ating bansa matapos yang ipakilala ng mga Amerikano sa atin. At simula po noon, marami pa tayong mga pambihirang salitang karaniwang nagagamit sa paglalaro natin ng basketball. Patunay lang yan sa araw-araw po nating paalala. Always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, mga real estate developer halos lumuhod na raw kay Pangulong Bongbong Marcos para mapagbigyan ang reclamation project. 6 na taong gulang na batang babae sa Cebu nilapa sa mukha ng aso ng kapitbahay. At nurse sa United Kingdom na pumatay ng 7 sanggol, sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Arestadong isang PBA player matapos makuhanan ng pinaghihinalaang shabu sa Davao City. Sinita lang ang basketballista dahil hindi naka-seatbelt
nang makita ang kontrabando sa kanyang sasakyan. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Alas 6 ng umaga nitong Lunes, nasita ang basketball player na si CJ Lasarte sa Davao City dahil hindi nakasuot ng seatbelt habang nagmamaneo ng kotse. Napag-alaman ding wala siyang lisensya. Ang mga simpleng traffic at driving violation na yan, nauwi sa pagkakakulong ng 25 anyos. Paano ba naman? Nabuking din na may dala siyang hinihinalang shabu. Actually, nung papasok siya sa ng checkpoint, klinagdown siya ng officer namin on duty. Kasi hindi siya naka-seatbelt. Nung kinuha niya yung ID niya para kunin yung valid ID niya, kinuha yung wallet sa center console. Pag-angat doon, nakita doon na may isang suspected na sachet ng illegal drugs. Isang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.20 grams ang nakuha kay Lasarte. May street value itong 3,200. Sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drug Act, may parusang life imprisonment at multang 400 hanggang 500,000 ang makukuhanan ng shabu ng higit 10 grams pero hindi aabot sa 50 grams. Sinubukang hinga ng pahayag si Lasarte pero tumanggi na itong magsalita. Naharap siya sa reklamang paglabag sa Dangerous Drug Act of 2002. Player ng San Miguel Beermen si Lasarte na naglaro para sa SMB 3-on-3 team at PBA on tour. Wala pang pahayag ang San Miguel at PBA sa pagkakaaresto ng manlalaro. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinatatawag na sa Senado ang mga dating amo ng kasambahay na nabulag at nabungi dahil sa pangmamaltrato sa Occidental Mindoro. Tumistigo sa pagdinig si LV Vergara, 44 years old, matapos mag-viral ang sinapit niya sa mag-asawang Pablo at Franz Ruiz. Sa loob ng 6 na taon, wala raw patid ang pananakit sa kanya simula noong 2020 na umabot sa puntong nabulag ang kanyang kaliwang mata at pagkabungi. Yung tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Po, sununtok talaga po. Po, sumuntok? Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz? Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang... Hindi po. Tinatakot po niya ako eh. 2021 naman nang makatakas siya at nagpasaklolo sa kapitan ng barangay. Pero imbis na tulungan, tinawagan pa ang kanyang amo. Sinundo tuloy siya ng amo niya, kinulong at lalo pang sinaktan hanggang sa mabulag naman ang kanang mata. Dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po. No show sa Senate hearing ang mag-asawang amo ni LV at 2 nilang anak. Sinampahan na rin ni LV ang kanyang mga dating amo ng reklamong serious illegal detention, serious physical injuries at paglabag sa kasambahay law. Susunod, 6 na taong gulang na babae sa Cebu, kailangang operahan sa mata matapos atakihin ng aso. At endangered Visayan leopard cat natagpo ang patay sa Antique. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa matinding baha raw mauuwi ang reclamation project sa Manila Bay kung papayagan ng gobyerno na magpatuloy. At ngayon ngang ipinag-utos na ni Pangulong Marcos na ihinto ang operasyon, may mga negosyante na raw na lumapit at pilit nakikiusap sa Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Lahat ng ubando na yan, yung mga nasa bataan, mga mabababang bayan, lulubog yan kung papayagan mo lahat yung reclamation sa Manila Bay.
Matinding pagbaha ang babala ni dating Senate President Juan Ponce Enrile kung magpapatuloy ang mahigit 20 reclamation projects sa Manila Bay. Sa programa ni Enrile sa SMNI, sinabi niyang kung matuloy ang reclamation ay hindi naman sa dagat mapupunta ang displaced na tubig kundi sa mga komunidad. Bagay na nakikita rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaya ipinatigil nito ang mga operasyon. Si Presidente, walang imik yan. Pero tinigil niya lahat ang reclamation sa Manila Bay. Pag nag-reclaim ka ng lupa sa Manila Bay, para kang naglagay ng malaking bundok doon sa tubig. At yung tubig aapaw. Saan pupunta yun? Maraming negosyante nga raw ang nakikiusap sa Pangulo na payagan na silang ituloy ang reclamation. Halos lumuhod sa Presidente dahil malaki ang utang sa bangko. Pinagbigyan ng Presidente, yung natapos mo, okay na. Yung mga iba na hindi pa nag-umpisa, wala na yon. Sinusubukan pa ng News 5 dakuna ng panig ang Reclamation Authority tungkol sa issue. Nauna naman ang sinabi ng DNR na wala pang opisyal na dokumento ang utos ni Pangulong Marcos na suspendihin ang lahat ng reclamation operations sa Manila Bay. Tanging pinangahawakan ng DNR ay ang verbal declaration ng Pangulo. Sa kabila ng kawalan ng papel, itinuturing ng opisyal ang utos ng Pangulo. Kaya para sa kagawaran, suspendido ngayon ang mga reclamation projects sa Manila Bay. Oras na matapos ang pag-aaral ng DNR sa mga reclamation, saka magbibigay ng rekomendasyon ng ahensya sa anong dapat gawin sa mga ito. Dapat when you approve for an environmental compliance certificate, it would be a win-win solution for everyone. Hindi lang po sa mga business community, kundi lahat ng mga sectors, fishermen. We will be trying to do our job in terms of this complex assessment that needs to be done. I wish for the support of the Honorable Congressman and of this august body. It is not an easy journey for the DNR. Ang Senado gusto na rin ng mas malaliman na pagtalakay sa usapin. Kaya ayon kay Senator Cynthia Villar, isang pagdinig ang itinakda nila para sa katapusan ng Setyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pinakita ni Bilibid inmate Michael Cataroha kung paano siya nakatakas sa maximum security compound. Pero hindi naman kumbinsido ang ilang senador sa kwento ng preso. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Sa harap ng mga senador at opisyal ng Bureau of Corrections, ipinakita ni Michael Angelo Cataroha kung paano siya nakatakas sa New Bilibid Prison. Ang dahilan niya sa pagtakas na 1 linggong pinagplanuhan. Ako nga pong yung wala pong lalaw. Sa reenactment, isang truck ng basura ang ipinarada sa loob ng maximum compound sa eksaktong lugar nito noong July 7. Nakatayo sa gilid si Cataroha na tumutulong daw sa paghahakot ng basura. Pero pagdaan ng isang sasakyan, sinamantala niya ito para mabilis na gumapang at lumusot sa ilalim ng dump truck. Ilang segundo lang, nakasiksik na siya sa loob ng truck. Sa pagpapatuloy ng reenactment, dumaan ng truck sa inspeksyon sa gate. Nakalusot si Cataroha sa mga gwardya at bumabalang siya nang makalabas na ang truck sa Bilibid. Pero nang i-check ang truck kanina gamit ang salamin, nakita naman si Cataroha dahil sa suot niyang orange t-shirt. Gusto ba kayo ka dyan, hindi ka pa nakahubad? Nakalabas po yung ka eh. Ayun, so hindi siya naghubad nung nandito. Ikita kasi sa salamin. Aminado si Katapang, naisahan sila ni Cataroha. Pwede makita kung masinsin, kung talagang dapat siguro ngayon, hindi lang yung salamin, kailangan mismo yung mga gwardya sisilip na rin, pupunta sa ilalim. Medyo naisahan tayo doon, walang sumilip sa ilalim. Relieved na ang mga gwardyang napuslitan ni Cataroha, pero tuloy ang investigasyon ng Board of Inquiry. Bukod sa reenactment, humarap din si Cataroha sa Senado. Sabi ni Senator Robin Padilla, dapat sampahan rin ng reklamo ang kumupkup kay Cataroha. Kapasama ka saan? Lalay ko po, para po sumuko po kaya na court po. Magsusuko ka na? Opo. Alam mo, Michael, isa lang sasabihin ko sa iyo kasi kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Naintindihan mo?
Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkaamoy tayo, pare. Tandaan mo yun, Kosa, ha? Huwag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Sa gitna rin ng pagdinig, nanawagan si Cataroha dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Anong sabi ng pangkat sa ginawa mo? Galit po sila kakain. Ha? Galit po sila lahat kakain. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni Katapang kakausapin niya ang mga pangkat sa loob ng bilibid. Ang hihilingin ko sa lahat ng mga pangkat at lahat ng mga PDL, wag kang gagalawin dahil sa kahit nagkamali ka, kailangan buhay ka, hindi ka sasaktan. Yan nga, gusto ko mahinto na yung mga tawag nila takal yung punishment. Ayon naman kay Senator Tolentino, tinitingnan na nila kung sino ang may pagkukulang kaya nakatakas si Cataroha. Gayon din ang usap-usapan na meron pang ibang mga presong nakapuslit palabas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, nasa huling stage na ng preparasyon para sa FIBA World Cup ang Gilas Pilipinas. Nasa PhilSports Arena ngayon ang koponan at may 3 araw pa sila para mag-prepare para sa Dominican Republic. Expected na i-release ni Coach Chot at SBP ang final lineup bukas. Currently, pang 20 tayo sa FIBA World Cup Power Rankings kaya papasok tayo sa tournament na underdogs. Pero alam naman nating palaban ang mga pambato natin. Si Dwight, si AJ Edu, si Kai Soto, si Scotty na ang bahala sa atin. Of course, si Jordan Clarkson. Panoorin natin lahat ng FIBA World Cup games sa TV5, One Sports, One Sports Plus, PBA Rush at Signal Pay-Per-View. O di kaya mag-subscribe na sa Pilipinas Live app, download na sa Google Play at Apple Store. Suporta tayo mga kapatid. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, endangered Visayan leopard cat na tagpuang patay sa tabing kalsada sa Lawaan, Antique. At 6 na taong gulang na bata sa Talisay kinagat sa mukha ng aso ng kanyang kapitbahay. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kinailangang operahan ng isang batang babae matapos kagatin ng aso sa mukha sa Talisay City, Cebu. Napagalaman naman na dati na rin may nakagat ang naturang aso. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Namamaga at halos di na madilat ang mga mata. Ganito ang kalunos-lunos na sinapit ng 6 na taong gulang na si Dwayne matapos kagatin sa mukha ng aso ng kanilang kapitbahay sa Talisay City, Cebu. 2:00 ng hapon nitong linggo, naglalaro sa labas ang bata nang mangyari ang pag-atake ng aso. May narinig akong isang bata na sumisigaw. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pagtayo ko, doon kinagat siya ng aso. So, sobrang kong para akong kinabahan. So, tumakbo ako sa labas. So, binato ko yung aso hanggang sa siya umalis. Pagtingin ko sa mukha, daming kagat. Hindi ko na alam ang sarili ko ba. Nahihingi ako sa sobrang takot ko sa bata. Naawa ako talaga. Ang asong si Panda na nakakagat kay Dwayne nakatali na ng datnan ng News 5. Aminado ang may-ari sa aso na may nakagat na rin ito noon. Second time na niya, yung first is hindi kayo agribado ba? Oo. Ngayon pangalawa, agribado kasi grabe yung kagat niya. Napag-alamang hindi naturukan ng anti-rabies ang aso, kaya agad ding binakunahan ng anti-tetano at anti-rabies vaccine ang biktima. Kakailanganin ding operahan ang mata ng bata matapos masugatan dahil sa insidente. Yung kulay puti dito sa ilalim, parang parang may butas. Nanawagan po ako na matulungan yung anak ko para panggamot sa ospital. Pambili ng gamot. Wala naman kaming pera. Hindi na magsasampa ng reklamo ang pamilya ng bata matapos makipag-areglo sa may-ari ng aso. Payo ng doktor sa mga nakakagat, hugasan ng malinis na tubig ang sugat at agad sumugod sa Animal Bite Center para agad mabakunahan.
Nagpaalala silang walang gamot para sa rabies at hindi na ito malulunasan kapag hindi agad nabakunahan ang mga makakakuha nito. Pag nakagat tayo sa kamay, hindi ka travel pa yan papunta dyan. Pero kung dito na talaga, nandiyan na, malapit na siya. Kaya yun yung medyo delikado. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Patay nang matagpuan ang isang Visayan leopard cat o maral sa Lawaan, Antique. Endangered na ang naturang hayop na yan na dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Duguan ang uso ng leopard cat nang makita ng agriculturist na si Raymond Aguirre nitong Biyernes sa daan. Hindi pa tiyak kung ano ang eksaktong ikinamatay ng pusa, pero posibleng sinakmal ito ng asong alaga ng mga katutubo sa lugar. Ang Visayan leopard cat ay isang uri ng wild cat na matatagpuan lang sa Panay, Negros at Cebu. Kabilang din ito sa International Union for Conservation of Nature Red List noong 2008. Na-turn over na ang labi ng leopard cat sa DENR. Nagpaalala naman ng agriculturist na bawal ang pagpatay at paghuli sa mga leopard cat. Kasi endangered na sila. Kaunti na lang o bihira na lang kanilang population dito sa ating lupain. Lalo na dito sa Panay. Kung makita o mahuli nila ang ganyang uri na hayop ay pakialam lang po sa Office of the Municipal Environment Office saka sa Office of the Department of Environment and Natural Resources para mabigyan niya ng pansin para mapreserba natin ang ganyang uri na endangered species. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, magbabalik Pilipinas ang sikat na Jap-Aussie singer-songwriter na si Joji. Para yan sa kaniyang Pandemonium World Tour. Nakaschedule yan sa darating na November 28 ngayong taon. Kaya naman magsisimula na ang bentahan ng tickets sa September 2. February lang nang huling bumisita sa bansa si Joji para sa music festival na Plus 63 sa Cebu. Isa rin sa mga nangunang act si Joji sa kauna-unahang Head in the Clouds concert sa Manila noong December 2022. Bago pumasok sa music scene, sumikat online si Joji sa kanyang mga karakter tulad ni Pink Guy. Eto pa nga, naglabas ng teaser si BTS member V para sa kanyang bagong kantang Blue. Sa in-upload na video ng Hybe Labels, kita si V na lumalapit sa isang pintuan sabay doorbell at katok sa pinto. Ito na ang inaasahang pangatlong music video ni V sa kaniyang upcoming solo album na Layover. Inaasahan naman niyang ilalabas sa September 8. Si V ang huling miyembro ng Bangtan Boys na maglalabas ng kaniyang solo music. Eto pa nga, usap-usapan ang pagiging malapit ni Yasi Pressman kay Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte. Sa ilang kumakalat na larawan online, kitang all smiles si Yasi habang katabi si Governor sa isang sasakyan. Bago nito, spotted din ang kiss sa cheeks ni Governor Villafuerte kay Yasi sa isang event sa Bombon, Camarines Sur. Wala pa namang pahayag kaugnay sa mga ito si Yasi o kahit si Governor Villafuerte. Noong nakarang linggo lang nang anunsyo ng negosyanteng si John Semira ang hiwalayan nila ng actress-host. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa pagbabalita kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Quosim. Magandang gabi, Pilipinas.